Nung tinanong siya kung ikaw ba ay totoo ba yung sinasabi ni PRRD na gumagamit ka ng ganito, parang umiwas siya at sinabi niya ayaw niyang i-dignify. Ayaw niyang i-dignify pero binanatan niya si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte na gumagamit ng fentanyl na kahit before pa, presidente na si PRRD. Ang haba naman ng tanong mo. Ano ba yung question mo? Pang ano dapat yung question mo pang Miss Universe. Ang haba Anong klaseng host to? Mas magaling talaga sa'yo si Maharlika. May lakas siyang Bitter ka. loob na aminin na gumagamit siya ng ganito kasi meron siyang iniindang sakit tapos prescribe naman ito ng doktor. Kaibahan, malaking kaibahan dito sa So anong point mo, Admar? Paulit-ulit ka. Ang layo naman sa sinasabi ni Maharlika. Bayarang ka. Cocaine. So kumbaga, ito yung dapat na ito yung lumulutang na mga issue na doon sa pagdinig marahil baka masagot dito nakatutok yung taong bayan. Kaya medyo sabi mo nga nung nanonood ka dito sa streaming ng DZAR, lahat ng mga comments medyo kulang talaga, nakukulangan sila, marami na silang ibang mga sinasabi. Hindi mo maiiwasan na ganun yung perception ng tao, Maharlika. Yeah. Exactly. So anong tanong mo doon? Ang haba-haba no, wala ka naman tanong. Yan tuloy ang sagot na lang ni Maharlika. Exactly. Ay, ang gulo ng earth. lang sa sagot ni Marcos Jr. na tinanong siya ng mga media na ano ang masasabi mo kay Pangulong Duterte na inaakusahan ka na ikaw ay nagdodroga o nagko-Coca-Cola. Ang sagot niya, I won't dignify that question or that kind of... Ayan, inulit tuloy sa'yo ni Maharlika yung sinabi mo. Admar! Inulit tuloy ni Maharlika kasi mali ka, Admar. Tingnan mo na, ito si Admar talaga mali-mali. Umalis ka na dyan. Admar, resign. Admar, resign. Admar, resign. Pag-resignin natin si Admar, bukas na bukas sasabihan ko to si Admar. Admar, mag-resign ka na, ha? issue. Tapos sasabihin niya, siya nag-fentanyl. You know what? Bilang isang matinong presidente ka dapat, napakadali lang sagutin. Nagpupulburon ka ba? No? Diba? Ganun, hindi. Hinahamon ka ng taong bayan na magpa-drug test ka. Bakit ngayon ayaw niya pa rin gawin? Right? At binabalik niya kay Pangulong Duterte na ikaw nga nag-fentanyl. Ibig sabihin, hindi niya ginagamit yung utak niya. Yung utak ni Marcos Jr. is not functioning well, distorted. Yes! Di ba yung kanyang brain? Kasi nga, because of that white powdery substance. Kasi, ang claim niya, matalino siya. Ang galing! Yung fentanyl na sinasabi niya, medically prescribed yun. Prescribed nga ng doktor, di ba? So, bakit mo i-counter yun sa taong nag-accuse sa'yo na ikaw ang nagpupulburon? Where in fact, na ang pwede mo lang isagot doon is drug test. Patunayan mo sa 100-something million Filipinos na sinungaling si Maharlika, sinungaling si Duterte, eto yung drug test ko. Open sa public at hindi patago at hindi 2 minutes. Ganun lang kasimple. Pero up to now, ayaw niya sagutin. Puro cover up. Hanggang sa Senate, puro pagtatanggol ni Lazo. Di ba? Sinabi na nga rin ni Senator Bato na naniniwala siya na nag-i-exist yun. Malinaw sa sikat ng, at malinaw sa taong bayan na meron po tayong bangag na presidente. Meron nagtatanong dito. Tama yan, Maharlika! Ang galing talaga ni Maharlika. Palakpakan natin. Palakpakan si Maharlika. Hindi, ang galing-galing talaga. Galing talaga promise ni Maharlika. Walang biro.
O sabi nito isa, nawalan daw siya ng respeto sa isang banatbay. Na nakilala ko dati. O, sige po. Tatanggalin ko na po kayo dito kasi nahihiya naman ako sa inyo eh. O, di ba? Nahihiya naman ako. O, di ba? O, sige, bye-bye. O, eto pa isa. O, bitter nga si banatbay. Bakit? Galit ako kay Admar? Naging bitter na ako kay Admar? Ba't ako magiging bitter kay Admar? O. Tuloy. To, Marlica, kung ikaw ba ay dadalo kahit through online, virtual. Oh yes, I would love to. Yes. I would love to. Senator ba to? Baka naman. Okay. Yes. Makakatipid pa sa pera ng bayan. 'Di ba? Ayan malinaw 'yan. Sabi ni Maharlika a-attend siya. Dahil diyan hinahangaan ko na siya ngayon. Oh. Bakit? Hindi niyo hinahangaan siya? Ako hinahangaan ko siya. A-attend na siya. Via Zoom via Zoom. Oo, makatipid pa kayo sa pera na bayan. I can afford naman to para sa pamasahe ko. Pero sabi ko nga, kung ang kanilang invitation is sa legal na pamamaraan, bakit hindi? 'Di ba? Hinarap ko na lahat ng kriminal. Hinarap ko na nga yung mga demonyo sa Malacanang eh. So, matapang kasi si Maharlika. sorry. Pero doon lang matatakot ako. Tama. Si Maharlika ang pinakamatapang na vlogger. Sabi ko nga, hindi naman tayo natatakot kapag nagsasabi ka ng katotohanan. Pero ang question ko, kaya nga gusto kong ibalik kay Senator Bato, sana bago niyo ako ipatawag, paaminin niya muna si Lazo na ang dokumento is not AI. At bago niya ako ipatawag, unahin niya yung presidente. Kasi hindi naman ako yung issue dito. Tama. Kasi all Si Bongbong Marcos ang issue dito. Si Bongbong Marcos. Siya. Baka nga may alam to si Maharlika na si Bongbong Marcos ang naglabas ng PDEA na yun eh. Diba? Kaya dapat siya ang tanungin. Siya ang imbitahan sa Senado. Tungkol doon sa PDEA na yun. Kasi siya, eto diba, ikaw Garski, inakusahan ka. Patunayan mong hindi totoo yung akusasyon sa'yo. Diba Garski? Sino dyan ang mga pag inakusahan kayo, dapat patunayan nyo hindi totoo yung akusasyon sa inyo. Kaya kayo dapat ang interviewin. Tama, mali. Di ba? though, yung isa sa layunin nitong investigation na to, Anong sabi nito? Intay ka na lang kasi ng next week kung di papayag, doon tayo magsasalita. Hindi, ako nga ano ba? Bingin ka ba? Sabi ko nga naniniwala ako na si Maharlika haharap kasi matapang na tao yan. Naniniwala ako na haharap siya. Kasi nga matapang na tao yan. Ano ba? Bigyan ka ba kabayan OFW? Matapang yan eh. Hindi aatras yan si Maharlika sa lahat ng laban. Hindi aatras yan. Haharap yan sigurado ko via Zoom. Sigurado ko dyan. Diba? Bahala kayo. Ako, naniniwala ako na haharap siya. Sino dito ang hindi naniniwala na haharap si Maharlika? Ibablock ko kayo. Kasi ako naniniwala ko na haharap si Maharlika via Zoom. With all of my heart, naniniwala ako na haharap si Maharlika via Zoom dahil matapang na tao siya. Sinong hindi naniniwala dito? Sige, bablock ko. Ana Rot, ikaw naniniwala ka? Ibablock kita. Maniwala tayong lahat. Hindi ako sarcastic ha? Sarcastic ba ako? Hindi ako sarcastic, naniniwala talaga ako. Ito, kitang-kita nyo sa maganda kong mata. Naniniwala ako na haharap si Maharlika dahil matapang na tao siya. Naniniwala ako dun.
Mayabang matao yan eh. Para malaman nila na kung sino kung bakit nagli-leak itong mga Ay, Garski, maganda yung suggestion mo, Maharlika for President. Pero Senate muna. documents na ito. Pero huwag kalimutan ni Senator Bato na ang layunin dito ng taong bayan na maipakita na kung totoo ba na si Marcos Jr. ay nagko-cocaine o Yun. nagpupulburon. Yun. Kasi kung maipakita mo sa taong bayan, which is inamin niya, na totoo, naniniwala siya na nag-exist ang dokumento. So ang Tama. susunod dapat na hakbang, ma-prove natin kung si Marcos Jr. ba ay Yun. nagbabangag-bangag Tama! Gets nyo? Unang hakbang lang eh. Sabi nga ni Maharlika, sabi ni Bato, naniniwala siya doon sa dokumento. I therefore conclude, sabi ni Maharlika, kailangan nating patunayan na totoo siya na nagpupulburon si Bongbong Marcos. Para mapatunayan natin yon, kailangan humarap ni Bongbong Marcos. Bravo! Perissimo! Ganun eh, panalo. Hindi totoo 'yun. 'Di ba? O ano, tanungin ko kayo, ano ba ang sinabi ni Bato? 'Di ba sinabi ni Bato, totoo yung dokumento na 'yon. So sabi ni Maharlika ngayon, dapat patunayan ngayon. Sino magpapatunay? Si Bato ba? Patunayan natin ngayon na si Bongbong Marcos ay gumagamit daw ng pulburon. So kailangan tanungin si Bongbong Marcos kung gumagamit siya. Kailangan i-booking sa Senado. Tama, mali? Hoy! Edgar ha, mali yan. Anong parang si Rizzo Ontiveros, may paratang siya tapos yung pinaratangan na mag-explain? Por sinasabi mo, si Maharlika, parang si Rizzo Ontiveros? Bitter ka lang! Inggit ka lang! Inggit! 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 Bayaran! Bayaran! Inggit kayo! Lahat kayo inggit kay Maharlika! Bawal kumontra kay Maharlika! overnight or negative ba siya? Kaya i-push niya ito na imbitahan si Marcos Jr. or kung hindi man, dahil alam ko naiipit siya, naiintindihan natin yan. I-push ng taong bayan, whatever government agencies, which I doubt na hawak lahat ni Lisa yan, at ni Kuting na magpa-pulburon test ito. And once and for all, maklear ni Marcos na siya ay negative. At ito dapat ay hindi 2 minutes Yan, dapat patunayan ni Marcos yan. Ako naniniwala ko dyan. Ikaw, Narot, kasi inggit ka lang kay Maharlika. Insecure ka kay Maharlika. Insecure ka kay Maharlika, Anharot. Di ba, inaakusahan natin si Bongbong Marcos eh. Di ba, dapat umagri ka sa amin. Pag inakusahan natin yung mama, dapat magpa-drug test siya. Mag-follicle cell, ano siya, anik-anik. Dapat patunayan niya sa taong bayan na hindi siya, kasi pinaratangan natin siya eh. Dapat patunayan niyang hindi totoo yung paratang. test. At again, talagang dapat ipatawag din yung mga doktor na pumirma at ang St. Luke's. Kasi harap-harapang ginagago ang taong bayan. Yeah. Di ba, sinabi na rin ni Morales as a former agent of PDEA na there's no such thing as 2-minute drug test. And ano naman ang masasabi mo dito sa mga critics mo, lalo na yung response nila imbis na yung mismong sinasabi mo ang kanilang depensahan, minsan umabot pa sa pagkatao. Parang kagaya doon sa nangyari kay Agent Morales na first part pa lang yung makinaharap niya na kaso, na-dismiss sa ganito, pero sabi naman ni Agent Morales hindi naman siya convicted.
Hindi naman siya convicted doon sa mga kaso na yon. Ano naman yung masasabi mo diyan? Hindi doon sa kung ano yung binabanggit mo laman ng mismong vlog mo, kundi tumataliwas. Alam mo na, yung character assassination. Okay. Mm. Well, ang masasabi ko lang sa kanila, jutang ginemis yung lahat. Oh. Kayong lahat. Anarot, jutang ginimis ka. Mamaya may sasabihin ako sa inyo. Sa ending. May sasabihin ako sa inyo. Abangan nyo. Well, I mean, seriously, ganito lang yan. Alam nyo, alam mo, Admar, since 2015, nung ako ay naging nagganap na vlogger na hindi ko naman pinangarap sa buhay ko because I'm concerned sa issue sa Pilipinas about balikbayan, ang tanimbala, marami nang lumabas. Kumbaga, kalayaan nila yan eh. Mag-invento sila ng kwento, bahala sila sa buhay nila. Nasa tao yun kung maniniwala ba sila sa akin, wala naman tayong sapilitan eh. Kasi ako, I totally understand that you cannot please everybody. Hindi naman pwedeng lahat ng tao maniniwala sa akin, di ba? Hindi naman pwedeng lahat 100%, oh wow, galing-galing-galing ni Marlica. Of course, may individual. Alam mo, Madam Maharlika, yung mga hindi naniniwala sa'yo, inggit lang sila. Yung mga hindi naniniwala sa'yo, bitter lang sila. At higit sa lahat, Madam Maharlika, yung mga hindi naniniwala sa'yo, bayaran sila. Individuality tayo. So yung iba, nalihis ng kanilang mga pag-iisip o baka nagbangag-bangag sila, so wala tayong magagawa yan. And they are victims. And some of them, they are being paid by the Malacanang. At intindihin natin sila, nagugutom sila. At magpasalamat na rin sila sa akin dahil sa pagbabash nila sa akin, nagkakapera sila at nakakakain sila. So masaya na ako kahit pa paano nakapaglagay sila ng pagkain sa mesa. So, if you ask me kung ako ay apektado dyan, bring it on. Diba? Ganun. Bring it on. Ganyang katapang si Maharlika. Wala yang inuurungan. Kaya ako naniniwala ko na haharapin niya talaga si Bato. Oo, tama ka dyan. Banyagang Pulube, ang di naniniwala kay Maharlika, di natin bate. Di. Oy, Hanarot, magpasalamat ka kay Maharlika. Kung wala siya, wala ka. Si Maharlika ang pinakabayani sa lahat. Lahat kayo bayaran lang. Lang yun. Yun din yung Bring it sabi on. ni ni Lavia. Pero ma'am, I know. oo, pero ano yung ang isa din sa mga tanong, bakit ganito na lang ka-passionate si Binibining Maharlika na maganda naman siguro yung pamumuhay niya sa Amerika? Oh. Bakit talaga Ako na sasagot. Ako na, Admar. Mahal niya kasi ang bayan. Maharlika! Ikaw na may mahal sa bayan! Yun ang totoo dyan! Oo! Tinanong mo pa? Masaya na si Maharlika sa Amerika, madami yang pera, wala yang utang. Hindi niya kailangan mag-content, pero dahil mahal niya ang Pilipinas, kaya siya nagbablog. Maharlika! ang naging maisog para italakayin ang mga ito na pwede naman siyang manahimik, parang si Agent Morales din kasi 2012 na naganap yung yung insidente, 'di ba? Pero yun nga, humarap pa rin siya, di basta-basta na pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan yung makakabangga niya dito. Pero ano yung nagpapa-ignite sa inyo po, Binibining Maharlika, para
sa kabila nitong mga dambuhala na babanggain ninyo, tuloy pa rin kayo at hindi kayo nagpapatinag? Well, katulad na sinasabi ko sa vlog ko, ipinanganak yata ako, ay bago pa yata ako pinanganak, nasa sinapupunan pa lang ako ng nanay ko, may punyal na akong katabi. But again, mga kababayan, I cannot change my DNA. Alright? Kasi bata pa lang ako, nakita ko yung mga injustice sa Pilipinas. Sa lahat ng mga palangga ko, narinig nyo yan. Pag ako kasi bilang isa, growing up, yung sistema kasi na nangyayari sa Pilipinas, bago pa ako pinanganak, nandiyan na yan. When you go to government offices, makikita mo yung mga taong gobyerno kung paano sila mambastos na mga taong, sabi ko nga, yung mga probinsya, mga promdi, may accent ka lang, Bisaya ka lang, pagdating mo sa Maynila, pupunta ka sa Social Security, sa GSI, so whatever agency, o sa bangko, ganon, dinulockdown ka ng kapwa mo Pilipino. So growing up, palaban na talaga ako. So, hindi ako pumapayag na yurakan ako ng kahit sino, kahit babae o lalaki o mas matangkad sa akin o mas matanda sa akin. Talagang sabi ko nga, I cannot change my DNA. Namboboljak talaga ako, even physically, when I was young, just to fight for what is right. And saan ang gagaling to? Again, it's coming from the heart. You cannot dictate kung ano yung nararamdaman mo. Diba? So nakikita mo yung pangbubudol sa atin. Sinuportahan ko to si Bangag for 6 years, spending my own money. At itong mga kababayan natin na nanonood ngayon, di ba? Ni piso wala akong hiningi. Kasi umasa ako na ibabangon nila Pilipinas. Umasa ako na ang OFW, ang iba sa kanila, hindi man lahat, makauwi para makapiling nila ang kanilang mga pamilya. Ano nangyari? Ang nangyayari, panalo sa loto si Lisa at si Mel Robles. Kahapon lang, may lone better na naman. May lone winner na naman. So, ito yung mga issue, kaya mas lalong nag-ignite, mas lalong kung nagiging passionate sa laban na kailangan boses ng Pilipino ang manaig. Sobra na. Talagang grabing, kumbaga, garapal, walang hiya, walang kahihiyan itong gobyernong ito. Dito na nga lang sa issue ng pulburon. Deadma lang. Paano mo irerespeto itong gobyerno ito kung napapaligiran siya ng mga gabinete niya? Hindi man lahat, pero mga bangag din. Marami dyan. But anyway, paano mo irerespeto ang gobyernong ito na yung first lady ahas, nagpapa-interview, nagsispend ng pera ng mga payola, nagsispend sa mga taong, para atakihin kami nila Attorney Vic at Attorney Glenn Chong, kami nila SAS, para i-bash kami dahil kasi nasa poder sila. Pag sila ay nasa podium o nasa pwesto sila ang paniniwalaan ng tao dahil they are the government, they are the first lady. So dapat sila ang paniniwalaan, which is hindi sila nagwagi. Dahil ang taong bayan, through social media, through technical age now, they are smarter than this bangag in Malacanang. Yes! So, yun. Just sinusunod ko lang kung ano yung nararamdaman ko. At sabi ko nga, hindi ko pwedeng utusan yung puso ko kung ano yung nararamdaman ko sa everyday na ginagawa ng mga, bagag na Marcos. Opo. Marlica, nakatakda yatang imbestigahan yung deepfake audio ni Pangulong Bongbong Marcos na hinihimok. Alam mo, grabe. Hindi ko kinaya yun, mga kababayan. Sorry. Sorry, pero bayani ka, Marlica. Ikaw talaga may pagmamahal sa bayan. Ikaw talaga. Bakit? Ano kala ninyo? Totoo naman eh. Bakit nyo ba inaaway? Di ba? Sorry. Ganun ba yun? Porkit
American citizen. Sabi nito isa, sama na ugali mo, inggit ka lang. Inggit ka lang, bitter ka lang. Mahal ang bayan, American citizen. Bakit? Ganun ba yun? Porket tumakbo kay Uncle Sam, hindi na pwedeng magmahal sa bayan? Huwag kayong ganun. Huwag kayong ganun. Mabuting tao yan. Maraming nagawa yan sa bayan. Maraming oo, tama kayo. Maraming ganyan sa Amerika. Mahal na mahal nila bayan nila. Kahit sila namumuhay sa Amerika na marangya. Kahit hindi sila nagbabayad ng tax sa Pilipinas. Mahal nila bayan nila, wag nyo namang inaano. Wala yun doon. Mga jutang ginimis kayo. Wag kayong ganyan. Masyado kayo. Ako, bahala kayo. Basta ako, ipagpapatayan ko to si Maharlika. Mahal na mahal ko na to si Maharlika.